So what's up guys, ito na yung Java Part 3 na tutorial natin. Sa video na to, tapos na natin i-reboot yung computer kasi nung previous video nire-require tayo mag-reboot, di ba? So dito tapos na, tapos i-explore na rin natin yung IntelliJ natin. Tapos aayusin natin ng konti yung options niya para maging suitable sa kagustuhan natin yung itsura niya, no? Game na tayo, buksan na natin yung IntelliJ natin. So guys, dalawa pala yung monitor ko, no? Yung screen ko. Bale, meron ako sa kaliwa, meron ako sa kanan. Minsan mapapansin nyo, nililipat ko ng ganyan. Kasi yung pag binubuksan ko, galing sa kaliwa. Kaya nililipat ko sa kanan para makita natin. Ito ngayon yung bubungad sa inyo. Andito yung, kung gusto nyo mag-start na, no? Ito na yung new project. Kasi lang, bago tayo mag-start, syempre, meron tayong nakikita dito sa kaliwa. Meron tayong customize. Dito natin siya pwedeng ayusin yung ating interface ng IDE natin. Kung gusto nyo naka-dark mode, or kung gusto nyo naka-light mode, may Darkula, or may contrast, pwede natin sila ayusin dito. Tapos dito sa plugins, ito yung parang ano siya, yung kumbaga additional features na pwedeng mong madagdag sa IDE mo. Halimbawa, gusto mong mag-download ng bagong theme, pwede mong gawin dito, theme. Search mo lang. Ayan, may mga theme dyan, no? Pwede mong i-install, no? Tapos, dito mo makikita kapag yung mga na-install mo ng plugin. So, meron din tayong learn dito, no? Pero hindi natin kailangan to, no? Kasi ituturo ko naman sa inyo to. So, meron din ditong options. Tapos, may check updates, about. Lahat naman to is makikita natin kahit nakabukas na yung project natin. So, doon na natin naayusin yung settings natin sa pagbukas na ng project para maturo ko rin sa inyo kung paano ma-access yung options doon. Gumawa na tayo ng bagong project. So, click na natin yung new project. So, makikita nyo dito, meron dito sa kaliwa ulit, meron tayong mga weird na nakikita. Ang alam lang natin dyan is Java. Ito lang yung programming language natin. Pero basically, programming language din itong nakikita nyo dito, no? Itong Kotlin, Groovy, pero ito lang ang alam natin. Tapos itong mga nasa generators na to ay hindi natin kailangan yan kasi parang mga lang yan, mga tools, mga additional na things, stuffs, parang paggagawa ka ng project, no? Hindi natin kailangan yan. So dito tayo mag-concentrate. So nakikita nyo, itong name, pwede tayo magpangalan dito ng anong gusto nyong pangalan ng project name natin. So gusto ko ay siguro project demo. So huwag kayo gumawa ng ano, no? Huwag kayong maglalagay ng space dito, no? Hindi recommended maglagay ng space pag nagpapangalan kayo. So, kung gusto niyo ng space, gamitin niyo underscore. So, project demo. Tapos, ang location niya, pipili tayo, no? So, gusto ko siguro ilagay na lang siya sa, gawa ko dito ng folder sa desktop. So, lalagay ko siguro projects, no? Ganyan lang, projects, tutorial, no, projects tutorial. Tapos ilalagay ko siya dyan, no, yung location. Hanapin ko. So, ito yung desktop. Tapos andito siya sa projects tutorial. Ito, dito ko siya ilalagay. Okay. Tapos, wala tong Git repository na yan. Hindi natin kailangan yan. Tsaka natin naaralin yan kung ano yung ba yung Git na yan. Tapos itong build system, syempre dito tayo sa IntelliJ lang. Tapos itong JDK, kung napapansin nyo, ito yung dinownload nating JDK. Pwede ka rin pala mag-download dito kung gusto nyo. Pero pinakita ko sa inyo kung paano mag-download ng manual ng JDK. So, meron tayo ditong add sample code, generate code with onboarding tips. Pwede naman to, pwede nyong i-disable din to, no, or i-untick. Pero pwede natin siyang i-check na natin. Tapos tignan natin advanced settings, no? So, wala naman tayong mga palatan dito. Hindi natin kailangan galawin to. So, pwede na natin i-create siya. Ito siya, no? I-maximize ko lang para makita natin ng maayos, no? So, basically, ito yung editor window natin. Yung mga nakikita natin dito. Yan, dyan tayo nagtatype ng mga code natin. Tapos, itong sa kaliwa, ito yung project tool window. Kasi nasa project tayo, kaya project tool window. Pero kung nasa ano ka, parang ito, meron ka ditong terminal. Ito naman yung terminal tool window natin. So, itong mga tool window na to, ay mga tool na to, ito yung mga tumutulong sa atin sa pag-program natin. Kasi itong project tool window, dito naglalaman yung mga
files natin. So, dito natin siya ma-access. Tapos, yung mga iba dito is may mga kanya-kanya din silang purpose. Hindi muna natin sila aalamin, pero may mga kanya-kanya din silang purpose. Tapos, itong nakikita nyo dito sa upper right na to, ito yung toolbar. Mga toolbar yan, mga kailangan din yan, no? Pero lahat naman to is makikita nyo na sa menu bar or yung main menu natin. So, saan ba natin makikita yung main menu natin? Dito lang naman sa upper left. Click nyo lang to, no? Yung maraming line na yan. Ito yung main menu natin, no? Pag nabuksan na natin yung menu bar natin, makikita mo marami kang pwedeng pagpilian dyan, no? Pagpipilian. So, meron kang dyan mga itong run, file, edit, marami yan. So, mas kompleto to kumpara dito sa mga tools na nakikita natin dito sa tool window bar na to. So, bali ito yung tool window bar, no? Yung lalagyanan ng mga tools natin. Pero pag binuksan nyo na siya, yan yung mga tool window natin. So, ito, project tool window. So, ito rin, yung toolbar dito, ma-access din natin to sa main menu natin, no? Dito, ayan. For example, bigyan ko kayo ng example. Itong green na to, nakikita nyo yung green na yan? Ito yung run. Run main.java. Yung triangle na green na yan is ma-access natin siya dito sa main menu sa pamamagitan ng dito sa run na to. Ayan, makikita nyo. So, nakikita nyo yung point ko na lahat ng mga nakikita nyo dito is pwede nating ma-access sa main menu. Eh, bakit nga pala meron dito? Meron pa tayong mga ganyan-ganyan kung nasa main menu naman lahat. Basically kasi, ito kasi madalas natin ginagamit, no? So, bali, parang ito na yung shortcuts natin, mga shortcut. Para hindi na tayo yung click pa dito para lang ma-access siya, no? So, dito, kung gan lang, isang click lang siya, no? Meron din tayo dito sa pinakakanan, no? Meron tayong tool window bar, no? Lalagyanan ng mga tools natin. Meron tayo ditong notification, AI assistant. So, marami tayong pwedeng paglagyan sa, may mga space pa tayo, no? Pwede tayo magdagdag dyan, no? Sa mga may space na yan. Paano tayo magdadagdag? Pwede tayo dito sa main menu natin. Pwede nyo i-access sa view, appearance, no? Tool windows. So, ayan, makikita nyo is pag kinilik nyo to is magdadagdag siya ng panibagong tool window sa tool window bar natin. So, try natin. Wala tayo? Bookmark, mawawala tayong bookmark, no? So, nakikita nyo walang bookmark sa kaliwa, no? Magdadagdag ako ng bookmark. Ayan, no? Biglang nagkaroon ng bookmark. So, yun, no? Kung gusto nyo lang magdagdag ng mga tools dyan, no? Pwede nyo i-access dito sa view. Tapos tool windows. Ba't ba ako appearance ng appearance? Okay? So, yun lang naman dyan sa tool window na yan. Ngayon, kung pwede tayo magdagdag, pwede din tayo magbawas. Paano tayo magbabawas? I-right click lang natin, no? Siguro tanggalin natin ulit yung bookmark. Right click. Ayan, no? Hide. Wala na ulit siya. Ito rin pala, no? Dito sa more tool windows, no? Pwede nyo rin ma-access yung bookmark. So, imbis na pupunta pa tayo sa main menu, view, tapos tool windows, pwede na dito sa tatlong dot na to, no? Dito na lang natin ma-access yung bookmark. So, maraming ways para ma-access mo yung isang bagay. Ito namang nakikita nyo sa bottom left na to, itong project demo, tapos meron kang greater than, SRC greater than main. Ito yung navigation bar natin. So, makikita nyo dito yung natin, yung kung saan na tayo nakapwesto. Example, since itong main Java natin yung nakabukas, itong nakikita nyo itong nakabukas na mga code na to, no? Ito yung main.java, makikita nyo dito. Pwede natin siya makita dito sa project. Tapos buksan nyo yung dito sa SRC, di ba sabi yun, no? Project demo, SRC. Ayan, ito siya yung main. Ibig sabihin, itong nakikita nyo dito sa editor window na to, which is itong main.java, makikita nyo dito sa project tool window, SRC, tapos main. Konting trivia lang, no? Itong nakikita nyo dito sa interface natin ngayon ng IntelliJ, ibang-iba itsura niya ngayon kumpara dati. Kasi dati, parang mas simplified na ngayon, no? Dati kasi, nandito yung main menu, nakabukas na yan. Di mo na kailangan i-click yung tatlong lines na yan. Tapos sa baba niya, nandun yung navigation bar. Tapos nandito din yung pwede mong nandito ata yung toolbar nun, o kaya nandito ata sa kanan nun eh. Pero kahilera yun ng navigation ata. So, medyo iba din yung itsura niya. Tsaka ito, parang alam ko, pagkakalala ko, hindi yata icon to no?
So, maraming nagbago din, no? Medyo nalito din ako nung nakita ko to eh, nung kailan ba to? 2024. Oo, tama. Experimental features pa nga to dati, bali optional lang siya. Pwede mo siyang ganito ang UI mo or yung original na classic. Pero ngayon, ano na siya eh, required na ata talaga eh, no? Di na siya pwedeng mapalitan. Kasi dati naghanap ako ng ways para mapalitan siya eh. Hindi ko na ata mapalitan. Pero meron sa plugin, alam ko. Pero hanggang sa nasanay na ako sa, ano, dito, okay naman siya sa akin, no? Na natuto na akong mahalin siyang yung UI. Medyo humahaba na yung ano natin, video natin, no? Yung duration ng video natin. So, bilisan na natin. So, dito tayo sa maraming lines to, sa apat, no? Ayusin na natin yung settings niya. So, dito sa settings, file settings, pwede na natin ayusin yung appearance niya. So, ang gusto ko, siguro ako wala naman akong papalitan dito kung sa akin eh. Okay na siya sa akin, no? Pwede mo naman siyang i-light theme. Check natin itsura niya, no? Ayan, ganyan siya sa light theme. Kapag high contrast, ayan, ganyan siya. Dark wala, ganyan. Ako, pwede na ako sa dark lang. Tapos pwede mo naman palitan yung zoom niya. Pwede mo rin palitan yung background image mo. So, kung gusto mong medyo ano ka, no, yung, alam mo, lagyan mo ng nature. Kung nature lover ka, or animal lover, lagyan mo yung mukha ng aso mo dyan, or pusa. So, pwede naman, no? Pwede naman yun. So, pwede tayong ayusin din dito sa, ano, ito pala, yung font, bago ko maano, mabuti nakita ko, pwede kayo mag-custom font, no? Check natin, try natin. Tapos, palitan natin yung, siguro ito na lang muna size. Pwede natin gawing 36. Or, sorry, masyadong mataas yan. 24. Apply natin. Ayan, laki. So, medyo nasira siya, no? Balik ko na lang, no? Gawin natin 13 ulit. Okay. Ulit 13. Type ko na lang 13. Apply. Okay. Pwede mo rin palitan yung font ng ano mo, itong sa code na to, sa may mismong kung saan kayo nagta-type. Kasi hindi siya napapalitan dito sa ano na to, dito sa custom font na to. Dito siya napapalitan sa editor. Click nyo yung editor, tapos dito sa may font, dito siya napapalitan. So, try natin, no? Palitan natin ng anong gusto nyo. Ito, Fira code. I-apply natin, apply. Ayan, napalit na siya, naging Fira siya, no? Medyo hindi siya halata. Yung halatang halata naman. So, gawin natin impact para halata siya. Pero ayoko ng impact, ayun, no? Iba siya. So, iba yung, so kung sa code ang gusto nyong palitan na font, dito kayo sa editor font. Pero kung gusto niyo yung mga nandito sa mga interface na to, yung mga, ano ba, dito sa project na to, or itong sa main menu nyo, dito tayo sa appearance. Dito nyo papalitan. Okay? So, ibabalik ko na yung sa font dahil ayoko ng impact. Dito tayo sa JetBrains. Maganda na yung JetBrains, no? Ako, yun na yung prefer ko, no? So, saan yung JetBrains na wala? Ayun, JetBrains mo, no? So, apply. Okay. Bale, hanggang dyan na lang tayo. Na-explore na natin yung IntelliJ natin. Sa susunod na video, magsisimula na tayo mag-Java. So, excited na ba kayo? Ako, excited na ako. So, see you guys in the next video.